At sa nakaraan nating kwento, nasa harapan na si Henry at Ten ng gusali at sa isipan ni Henry na ngayon kailangan niyang iligtas ang kanyang mga tao mula sa lugar ng Salguera. Ngayon, si Henry ay may Vivaldi at Ankelman sa kanyang kontrol, upang umalis patungong Salguera sa Hilaga kung saan nakakulong ang kanyang mga tao. Naghanap siya ng isang mercenaryong guild upang makahanap ng isang legal na ruta. Nasa harapan na si Henry ng tanggapan ng guild at iniabot ang kinakailangang aplikasyon. Dumating si Ten at sinabi niyang nakipagkita na siya sa branch manager. Nagulat si Henry, pero sinabi ni Ten na marami siyang koneksyon. Tinanong ni Ten si Henry, at sinabi na ano na lang siya kung wala siyang gayong koneksyon. Lumapit si Ten at bumulong, ibinahagi niya na meron ngang paraan para makapasok sa Salguera. Inilahad ang isang kamay at sinabing bilang tagapaghatid o escort, pero may kaunti silang problema. Nagtataka si Henry kung anong klaseng problema yun. Lumabas na ang nagpagawa ng escort mission ay isang pribadong kontraktor na kumikilos sa utos ng imperyo kahit sila mismo ay kayang gawin ito. Ipinaliwanag ni Ten na para makabawas sa gastos, dahil malapit ang Vivaldi sa Salguera, kaya't pumili na sila ng mga escort guard. Hindi pa rin maintindihan ni Henry kung ano talaga ang pakay nila, parang may kakaiba sa sistema. Kaya't nag-isip siya kung ano ang dapat gawin, pinaalalahanan siya ni Ten na may mga opsyon pa siya, at handang tumulong ang branch manager. Aalis na raw bukas ang mga guard at para sa kanila ang timing ay perpekto rin, hinawakan ni Henry sa balikat si Ten at pinatong ito, at sinabing ayos iyon talagang napakaganda ng balitang ito para sa kanila. Samantala itinaas ni Ten ang isang daliri, at naalala niya ang isa pang mahalagang bagay, sinabi niya na naayos na niya ang lahat, at mercenary rank B na si Henry. Pinuri ni Henry si Ten sa mahusay nitong pagkilos lalo na sa kanyang mga magandang koneksyon. Samantala tinawag ng lalaking receptionist si Henry upang iabot sa kanya ang mga papeles. Iniabot ang mga dokumento at ang temporary mercenary ID card ni Henry. Wala pa raw ang badge, kaya pansamantala ay card muna ang gagamitin ni Henry. Napansin ni Henry ang impormasyon tungkol sa industriya ng pintura at agad niyang tinanong si Ten kung sila ba talaga ang namamahala sa transportasyon. Nang makumpirma ito, itinago ni Henry ang mga dokumento sa kanyang bulsa at sinabi kay Ten na kailangan muna niyang maghanda, at sumang-ayon naman si Ten sa kanya. Pagsapit ng dapit hapon, lumapit si Henry sa kabayo ni Hagler at ginamit ang kanyang mahika para lumikha ng defense gear. Pinagmasdan niya ang mga ginawang kagamitan, at napagtanto na sapat na ito para sa kinakailangan nila. Matapos mag-isip-isip, napagpasyahan niyang gamitin ang Perfect Rider Modification technique sa kabayo ni Hagler. Habang abala si Henry, lumapit si Hagler, nginitian siya ni Henry at sinabing dumating ito sa tamang oras para tanggapin ang kanyang regalo. Namangha si Hagler nang makita ang kagamitan, may sword, armor, iba't ibang klase ng armas, at kahit insulated gear pa. Nagtanong siya kung hindi ba masyado itong mapagbigay, pero sinabi ni Henry na huwag mag-alala dahil sa trabaho ng isang mersenaryo, mahalaga ang kumpletong gamit. Nakangiti at kumpiyansa na sinabi ni Henry na kaya nga nila ginagarantiyahan ang seguridad sa pagkuha kay Hagler. Dahil sa kabaitan at paghahanda, naiyak si Hagler sa tuwa. Kinabukasan, pagkasakay nila sa kabayo, si Henry Morris at Hagler ay nagsimula sa kanilang mahabang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang tagpuan sa takdang oras. May isang lalaking negosyante na nakaupo sa tabi ng karwahe, at nilapitan siya nina Henry at Hagler. Pagkakita kay Henry, nahulaan ng negosyante na sila ay mula sa Million Guild, pero hindi niya binanggit na dalawa lang sila. Inabot ni Henry ang mga dokumento at sinabi na huwag mag-alala dahil kampante silang kaya nila ang trabaho. Napakamot sa batok ang negosyante at sinabi na hindi lang simpleng escort ang kailangan. Pinakita niya ang mga kargador, at sinabing kailangan din nilang buhatin ang mabibigat na kargamento. Ngunit tiwala si Henry at sinabing walang problema. Pagkabasa ng dokumento, sinabi ng negosyante na dahil dalawa lang sila, bababa ang sahod nila. Ngumiti lang si Henry, naiintindihan naman niya ang kalakaran.
Bigla namang may lumapit na grupo ng mga lalaki, narinig niya sa tsismis na dumating na ang mga mersenaryo mula sa Million Guild. Nagulat siya na dalawa lang sila, at napag-alamang ito ay si Billy, ang pinuno ng Hound Mercenary Group. Nagtataka si Billy kung ganong kalaki ang guild kung dalawa lang ang ipinadala, nang aasar pa habang nakangisi. Habang kalma si Henry, si Hagler naman ay halos hindi mapigilan ang sarili sa galit sa pang-aasar ni Billy. Habang tinitignan sila Henry at Hagler patuloy na tinutukso ni Billy ang Million Guild, sinasabing puro salita lang ang meron sila at wala namang gawa, at tinanong pa kung dapat pa ba silang tawaging guild. Nagpasya si Henry na magtanong pabalik, tinanong niya si Billy kung sinubukan niya ba ang recruitment test nila sa Million Guild. Nagulat si Billy at halatang nailang, tuloy-tuloy si Henry at sinabing pamilyar ang mga itsura nila. Naalala ni Henry na si Billy ang bumagsak noon sa unang pagsubok at nagdulot ng kaguluhan. Pero nagpakumbaba si Henry at sinabing, kung hindi siya yun, baka nagkamali lang siya. Napahiya si Billy, kaya nagngit-ngit ang ngipin sa galit, habang nakangiting mapanukso naman si Henry, parang nag-aanyaya ng suntukan. Nakiusap ang negosyante na maghinay-hinay, dahil kung masira ang kargamento, may multa sila. Lumingon at sinagot ni Henry ang negosyante at sinabi na hindi iyon mangyayari at oras na para lumarga, habang galit na galit si Billy sa asal ni Henry, pero wala siyang nagawa. Makalipas ang ilang oras, sumakay na sa kabayo ang lahat ng mercenaries at naglakbay. Pagkatapos ng ilang oras, tumigil sila para magpahinga. Habang nagpapahinga, nagkwentuhan ang mga kasama ni Billy, at naalala nila na si Henry ay isang guild leader at champion sa sword sparring, at naalala nila kung gaano kagaling ang laban niya noon. Ngunit sinabi ni Billy na ang sword sparring ay hindi totoong labanan, paswing-swing lang ng espada. Sagot ng kasama niya, yung championship title ni Henry ay napakabangis, at pinaglabanan niya yon mula umpisa. Inis na tinanong ni Hagler kung hahayaan lang ba ni Henry si Billy na magsalita ng ganon. Kalma lang ang sagot ni Henry, sinabing ang maingay na tambol ay laging walang laman, ibig sabihin, puro salita lang si Billy at darating din ang tamang oras para ayusin ang lahat. Pero hindi na nakatiis si Hagler, habang sila'y kumakain ng hapunan, nahulog ang tray ng pagkain sa lupa, nagpas siyang ipakita na ang pambabastos kay Sir Henry ay hindi niya mapapatawad. Una tinamaan sa mukha ang isa sa mga mersenaryo ng Hound Guild mula sa suntok ng galit na si Hagler. Lahat ng tauhan ni Billy ay nakatikim ng ganti, at hindi na kailangang pagpaguran ni Hagler ang pagpapataob sa kanila. Samantala, pinagpapag ni Henry ang mga nalaglag na pagkain sa kanyang damit at umiling na lang, dahil sayang ang pagkain. Sumigaw si Billy, sinasabing nababaliw na raw ang tao ni Henry, pero tinuluyan siya ni Henry ng tanong kung wala na bang pipigil sa mga kasamahan ni Billy laban kay Hagler. Dahil hindi na siya makatiis, nagpasya si Billy na si Henry na mismo ang patumbahin, hindi siya nag-atubiling bumunot ng espada. Tumayo si Henry, naniwala siya na tumigil na si Billy kaya naglabas siya ng malakas na enerhiya. Hindi natuloy ang binabalak ni Billy na sumugod kay Henry. Nagulat siya sa tindi ni Henry na maglabas ng aura na bloodlust. Na-activate ni Henry ang kanyang mahika, at biglang hindi na makahinga si Billy pawis at nanginginig sa takot, sinabi niya sa kanyang isipan na nasasakal siya. Samantala, nilapitan ni Henry si Hagler at sinabing itigil na ang laban. Agad na tumigil si Hagler, bilang pagsunod sa kanyang komandante, ang mga natalo ay nanginginig sa takot sa likod ni Hagler. Itinaas ni Henry ang isang kamay niya at kinumpas ito para kanselahin ang mahika laban kay Billy. Namula si Billy, bumukas ang bibig, hinahabol ang hininga, gustong sumigaw ng tulong, pero walang lumalabas na salita. Naglakad lang si Henry palagpas sa kanya, habang si Billy ay halos mawala ng malay at napagtanto na nakakahinga na siya. Humingi ng paumanhin si Hagler sa pagsisimula ng gulo. Pero sinabi ni Henry na kalimutan na yun at magpatuloy na lang sa pagkain. Napakamot si Hagler sa likod ng ulo nang makita ang nahulog na tray na may pagkain, at ramdam niyang may kasalanan siya.
Agad namang naglabas si Henry ng isang bag at tinanong kung alam ba ni Hagler ang tungkol sa subspace pocket. Natawa si Hagler, alam niya itong espasyo para sa imbakan. Binuksan ni Henry ang bag at may iba't ibang pagkain sa loob. Tinawag niya si Hagler at inalok ito. Sinabing ang masasarap na pagkain ay hindi dapat napapabayaan kahit sa gitna ng trabaho. Ilang araw ang lumipas sa kalagitnaan ng gabi. Nakarating na sila sa Churn Gorge. Habang patuloy sa kanilang paglalakbay napansin nila ang lugar ay inuulan ng mga nyebe, tanda na malapit na sila. Ipinaliwanag ni Henry na ang Churn Gorge ay tinatawag na unang gate ng Salguera. Maingat na tumingin-tingin si Hagler sa paligid, at hindi na siya nagtaka kung bakit ito ang kinikilalang pinakahilagang bahagi ng kontinente. Habang pinuprotektahan ang mata mula sa mga nyebe, nagbabala ang negosyante sa lahat na maging maingat dahil karaniwan ang mga tulisan dito. Bigla silang napahinto, at napansin ang nagkalat na mga malalaking bato sa bangin, kaya kailangang maglakad ng dahan-dahan. Sa hindi inaasahang pangyayari bigla na lang, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likuran, na bigla ang mga kabayo at tensyonado ang mga mersenaryo. Napalingon sila nang marinig ang isang utos mula sa labas, isang hudyat ng pagtigil at walang duda, na mga tulisan yun. Nang makita may takip ang mga mukha at armado sila, at ang lider ng mga bandido ay nakasuot ng hood. Nang masusing tingnan ni Henry ang kanilang kasuutan at kagamitan, napansin niyang kakaiba ito, ang mga bandido na dapat ay nagtatago ay suot ang uniforme ng militar, na labis na kainahinala. Ipinatong ng lider ang kanyang espada sa balikat at inutusan silang ibaba ang mga armas at sumuko para raw maiwasan ang pagdanak ng dugo. Napangiti ang isang mersenaryo mula sa Hound Guild at sinabi kay Henry ketawa-tawa ang plano ng mga bandido, na magnanakaw sila sa gitna ng kawalan. Dahil doon, hindi rin makapaniwala si Henry dahil ang daang iyon ay eksklusibo para sa pagdadala ng gamit ng imperyo. Nang kunin niya ang kanyang espada, agad niyang napagtanto na inaabangan na pala sila ng mga bandido. Kumpiyansang itinaas ni Billey ang kanyang armas at inutusan ang kanyang mga kasamahan na maghanda. Lumingon siya sa direksyon ni Henry sabay sabing sagabal lang sila, kaya naman sila ni Henry at Hagler ang magbantay ng kargamento. Nakatawang tinanong ni Henry kung seryoso ba si Billey, at pumayag na lang siya na ipaglaban ni Billey ang laban. Samantala, bumaba sa kabayo ang mga bandido at humarap sa mga mersenaryo na may kumpiyansa habang itinaas ang kanilang mga espada. Isa sa kanila, na may pilat sa mukha, ay nag-activate ng mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na Auror, gayon din ang kanyang mga kasamahan. Nang makita ito ikinagulat ito ni Henry, dito napagtanto niya na hindi basta-basta lamang ang mga bandido. Lumapit si Henry sa mga ngalakal at inisip na dapat nang ipaalam sa negosyante ang panganib. Ngunit, bago niya pa ito sabihin sa mga ngalakal ay tumawa lang ito sa kanilang sitwasyon, kaya napaisip si Henry na may mali sa lahat ng ito. Habang ang Hound Guild ay lumusob, kampante silang kaya nilang ipakita ang lakas ng kanilang grupo. Ngunit, agad silang nabigla ng isang kasamahan nila ay tinamaan ng bandido na may Auror na espada at nahulog sa kabayo. Patuloy ang labanan at mabilis na nauubos ang mga tao ni Billey. Inutusan niya ang mga natitirang sundalo na umatras at mag-ayos ng pwesto. Subalit nakita niya ang dami ng mga kasamahan na nakahandusay sa lupa, ang iba ay namatay, habang ang iba ay nasa bingit na ng kamatayan. Dito napagtanto niyang masyado ng malaki ang kanilang lugi, at napapalibutan na sila. Mas lalong natakot si Billey nang makita ang mga espada na binalutan ng Auror mula sa mga bandido. Pinagpawisan siya ng malamig at nanginginig sa takot. Nang mapilit siyang ibaba ang kanyang armas, nagmakaawa siya na tapusin na siya. Ngunit habang hinahanda ng bandido ang espada para pugutan ng ulo si Billey, may biglang dumaan na bagay sa tabi ng kanyang tainga, napansin niya ang isang espada na itinapon ni Henry na tumama at pumatay sa bandido. Gulat na gulat si Billey at hindi makapaniwala, napatingin siya kay Henry na tila walang kahirap-hirap niya itong ginawa. Pagkatapos, tinawag ni Henry si Hagler at sinabi na oras na para sila naman ang kumilos. Nang makita ito,
nagpa siya ang leader ng mga bandido na si Henry ang unang alisin. Agad naman na sumunod ang mga kasamahan na bandido at sumugod patungo kila Henry. Ngunit mabilis na nag-activate si Henry ng isang spell na Grease, isang kapangyarihan na nagpapadulas sa lupa. Kaya't bago man sila makalapit, nagsitumbahan ang mga kabayo ng kalaban na naging dahilan para madamay din ang iba pa. Nang makita ito ni Hagler, nagulat siya at hindi inaasahan ang pangyayari, habang nakakrus lang ang braso ni Henry at naisip na napaka-epektibo ng kanyang mahika. Pagkatapos nito, inutusan niya si Hagler na umatake. Agad namang sumugod si Hagler, hinabol ang isang bandido na tumatakas para sa buhay nito. Habang ginagawa ito alam niyang hindi kapani-pani walang tao ang pinuno nila na si Henry. At sa isang mabilis na galaw, binanatan ang bandido at pinabagsak ito, patuloy ang kanyang pag-atake, hanggang mapatumba ang kalaban sa lupa. Samantala, nanatili si Henry sa likod at tahimik na pinapanood ang nangyayari, si Bill Lay naman ay hindi makapaniwala kung paanong dalawang mersenaryo lang ang nakalaban sa buong hukbo ng mga bandido, may biglang pumisil sa balikat ni Bill Lay, si Henry pala. Sinabi niya kay Hagler na isama si Bill Lay sa karwahe dahil kailangan nila ng dagdag na lakas sa trabaho. Tumango si Hagler at sumaludo gamit ang kanang kamay. Biglang lumabas mula sa gilid ang pinuno ng grupo ng mga bandido, lumapit siya kina Henry at Hagler, naisip ni Henry na halatang siya ang leader, kaya nagpa siya si Henry na siya mismo ang lalaban dito, hinugot niya ang espada at inutusan si Hagler na umalis muna. Itinaas ng leader ang kanyang espada at pinaandar ang kanyang auror, gusto nitong tapusin ang laban ng mabilis, napangiti si Henry sa kumpiyansa, sa tingin niya ito ay isang magandang bagay na siya mismo ang humarap sa pinuno ng mag-isa. Naisip ni Henry na dahil isang swordmaster ang kalaban niya, kailangan niyang gumamit ng mas matibay na armor, kaya agad siyang nag-activate ng defensive magic. Habang hawak ng leader ang nagliliwanag niyang espada gamit ang auror nito, naghanda si Henry para sa laban, ginamit niya ang haste spell para mapabilis ang kanyang galaw. Sa isang iglap, umatake siya ng napakabilis na ikinagulat ng sakay niyang kabayo. Hindi ito inasahan ng leader, napakunot noo ito habang tumutulo ang pawis sa kaba at gulat. Sa isang malakas na paghampas ng espada, at kahit maraming beses ginamit ni Henry ang spell na haste, naharangan pa din ng leader ng bandido ang kanyang atake gamit ang auror na espada. Dahil dito, nagpa siya si Henry na pababain ang laban sa patas na antas. Pinatamaan niya ang kabayo ng leader, kaya agad itong bumagsak at naglabas ng dugo. Hawak ang kanyang balikat, galit na sabi ng leader na yun ang paborito niyang kabayo. Nginitian siya ni Henry at sinabing patas na sila, pagod na rin siyang lagi siyang tumitingala sa kanya. Dahil dito, mas lalo pang nagngit-ngit sa galit ang leader, tinawag si Henry na hangal. Napansin ni Henry na lalong lumalakas ang liwanag ng espada ng kalaban, na pagtanto niyang seryoso ito, at talagang mahal nito ang kabayo niya. Inihanda muli ni Henry ang sarili, at naisip niyang hindi maaaring atakihin ito ng malayo, kaya kailangan niyang pagtuunan ng buong lakas ang dulo ng espada. Umatake ulit si Henry at ilang beses na ginamit ang spell na sharpness magic sa kanyang espada. Nakalusot siya sa proteksyon ng auror sword ng leader, isang bagay na hindi akalain posible ng kalaban. Tumama ang kanyang atake sa armor ng leader, at sa ilang iglap lang sumabog ito at tumilapon si Henry, bahagyang nahilo. Nang makuha ang balanse, tinakpan ang kanyang mukha habang nakikita ang makapal na usok sa harap niya. Pagkalinaw ng nyebe na usok, nakita niyang naputol ang braso ng kalaban. Tumakbo itong palayo, parang butiking nag-iwan ng buntot, at hindi sa leeg kundi sa balikat niya tumama ang atake ni Henry. Doon niya napansin ang tato, isang espada at dalawang ahas. Simbolo yun ng double snake, isang tatak ng Viper Knights, mga elite warrior na nasa ilalim ni Solmora of the Ten Swords. Isa sila sa mga lihim na puwersa ng palasyo ng imperyo. Nang makita ito, naisip ni Henry, hindi pala ordinaryong bandido ang kalaban, lalong-lalo nakakagulat, na ang Imperial Army pala ang nasa likod ng mga bandido. Isa lang ang naiisip niya na may gawa nito kundi si Obert.
Ang puwersa ng imperyo ay binubuo ng 6 na makapangyarihang sambahayan, kabilang dito ang pamilya ng duke, at 3 pamilya ng count, na nakikilahok sa pamahalaan, ngunit, sa bawat kaharian, may mga dakilang salamangkero at iba pang mga maestro na tinatawag na Grand Duke, at nakikilahok din sila sa pamumuno ng estado. Naisip ni Henry na kasangkot si Aubert, ang pinuno ng Crimson Family, isa sa mga marquis ng mga dakilang angkan. Napagtanto ni Henry na kahit ngayon, patuloy pa rin sa maduming laro si Aubert, kaya't nagpasya siyang sirain ang lahat at maghintay lang sila. Dumiretso siya sa karwahe, at nakita niya ang merchant na nakasandal sa karwahe na nagngangalang Monk, na pagtanto niyang kasabwat din ito. Pagkakita kay Henry, nagpasalamat ito at masiglang sinabi ni Monk na siya lang ang dahilan kung bakit ligtas silang nakarating. Pero hindi natuwa si Henry, hinawakan niya agad si Monk sa damit at tinanong kung sino talaga siya. Nagkukunwaring inosente si Monk at iniisip kung nabuking na siya. Nanginginig siya sa takot, at sa ilang iglap, sinuntok siya ni Henry sa mukha. Galit na naiisip ni Henry kung gaano karaming inosenteng tao ang namatay dahil sa mga tauhan ni Marquis Aubert. Nang hinayang siya, at maaaring may naligtas pa sana, at lalong lumalim ang kanyang galit. Pinuputol ni Henry ang kandado ng karwahe para tingnan ang laman, at gaya ng inaasahan, wala namang mahahalagang supply. May plano na pala sila mula sa simula upang patayin ang mga mersenaryo sa umpisa pa lamang. Ang utos ng emperador ay magpadala ng napakakaunting pagkain sa mga taong ipinatapon sa Salguera. Tiningnan niya ang walang malay na si Monk, at napagtanto ni Henry na pinipigilan pala ng mga tauhan ni Marquis Aubert ang pagpadala ng supply, na bahagi ng plano nilang lipulin at sirain ang mga exile. Habang iniisip ito, lumapit si Hagler at nagtanong kung anong nangyayari. Ipinaliwanag ni Henry na ang misyon ay isang sabuatan sa pagitan ng mga bandido at mga ngalakal. Sa galit, sinuntok niya ang karwahe, napagtanto niyang wala nang saysay bumalik pa sa Vivaldi, at mas mahalagang magtungo sila sa Salguera, lalo na't kailangan ng tulong ng mga exile, dahil sa kawalang katarungan ni Silver Jackson. Napangalit ng ngipin si Henry, dahil ang mga supply ay lubhang kinakailangan ng mga taong ipinatapon.